Kabanata 961. Pagkatapos sumakay sa sasakyan, dinala sina Lito at Edna sa Ching Street. Lumabas ka. Umungol ang lalaki. Si Edna ay nanginginig sa takot, mahigpit na yamakap sa likod ni Lito. Samantala, si Lito ay nanatiling cool at composed. Marunong talagang maglaro ang batang ito. Tignan natin kung kaya niyang manatiling ganoon ka-composed mamaya. Ngumisi ang isa sa mga alipores ni Zerenyang. Pumasok sila sa isang supermarket at tinungo ang basement. Sa ilalim ng madilim na liwanag, isang lalaki, na mukhang mula sa silangan, ay nakaupo sa sopa na naka-cross legs. Si Zerenyang iyon. Sa tabi ni Zeren, nakilala ni Lito ang isang pamilyar na mukha. Yan Gao. Napakunot ng noo si Lito. Kung mayroon siyang anumang pagdududa tungkol sa kakaibang sitwasyong ito, naalis na sila ngayon. Siya ang nanggugulo. Anak, alam mo ba kung bakit kita dinala dito? Sa isang kisap mata, nagsindi ng sigarilyo si Zeren at inilagay ito sa kanyang bibig. Sumulyap si Lito kay Yanyan. Tinanggal ni Zeren ang abo ng kanyang sigarilyo. Ate Yanyan, sabihin mo kung ano ang nasa isip mo, susuportahan kita. Habang nagsasalita siya, malaya niyang ginalaw ang kanyang mga kamay sa baywang ni Yanyan. Pinipigilan ang kanyang panloob na pagkasuklam, lumingon si Yanyan kay Zeren na may matingkad na ngiti, salamat, Kuya Yang. Pagkatapos, lumapit siya kay Lito at sinabing, pumunta ka at sabihin sa manager ng hotel, na ibalik ang VIP na katayuan ng customer ni Mr. Jean. Kung tungkol sa insidente ngayon, maaari akong magpanggap na hindi ito nangyari. Mahinahong sinabi ni Lito, nararapat sa kanya iyon. So, ito ba ang paraan mo ng pagtanggi? Nanlamig ang mga mata ni Yanyan. Lumapit si Zeren, ipinulupot ang kanyang mga braso kay Yanyan, ang mga tao ay palaging nangangailangan ng mahirap na aralin, kung hindi, hindi nila mauunawaan ang takot, mga lalaki. Pinalibutan ng ilan sa kanyang mga alipor si Lito, ang kanilang mga kamao ay nagniningning ng malamig na metal na mga spike, na handang hamampas. Little girl, umatras ka ng kaunti, baka mabuhusan ka ng dugo. Ngumisi ng masama ang isa sa kanila. Nakiusap si Edna, pakiusap, huwag kang magsimula ng away. Sige, basta kumilos ang batang ito, hindi kami kikilos. Matagumpay na sabi ni Zeren. Huwag mag-aksaya ng oras, magsimula ka lang. Iminungkahi ni Lito. Hehe, medyo matapang ha. Tingnan natin kung iiyak ka pa rin mamaya. Isa sa kanila, ang kanyang kamao, ay naghagis ng suntok na nakatutok sa mukha ni Lito. Umiwas si Lito. Ang tusok na kamao ay tumama sa dingding, lumilipad ang mga spark. Ang galing mong umiwas ha. Hihihi. Tumawa ang lalaki, habang ang iba ay hamarang kay Lito mula sa likuran. Kaya lang, napapaligiran siya, walang mapagtatagwan. Sinubukan niyang sumuntok muli. Sa sobrang takot ni Edna ay tinakpan niya ang kanyang mga mata, hindi nang ahas na manood pa. Huminga ng malalim si Yanyan, puno ng kasiyahan ang kanyang mukha. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay naging dahilan ng pag-freeze niya agad. Si Lito ay ganap na hindi nabigla. Mahinahon niyang inabot ang papasok na suntok. Nanlaki ang mga mata ng mga nanunood. Baliw ba ang batang ito? Napakawala rin siya ng suntok. Wala ba siyang pakialam sa kamay niya? Sinabayan ng isang malinaw na tunog, ang suntok ay nabasag sa ilang piraso at nahulog sa sahog. Bang! Kaagad pagkatapos, dama po ang kamao ni Lito sa tiyan ng kalaban. Poof! Ang lalaki ay pinalipad ng paurong, hindi na makatayo mula sa sahig. Ang eksenang ito ay nagpatulala sa lahat. Napaatras ng isang hakbang si Zeren, dinilaan ang kanyang mga labi, ano ang kinatatayuan nyo, sabay-sabay ninyong salakayin siya. Gayunpaman, mabilis na ipinadala ni Lito ang mga guns na ito nang wala sa oras. Natarante si Zeren, agad na sumigaw, tawagan si Big J. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang isang dayuhang hunk na hindi bababa sa 1.70 m taas, ang kanyang katawan ay puno ng mga kalamnan, ang kanyang mga braso ay mas makapal kaysa sa hita ni Lito. Siya ang pinakamalakas kong pangkat, isang boxing champion mula sa isang boxing arena, na nakapatay ng isang lalaki sa isang suntok noon. Mapanghamak na sinabi ni Zeren kay Lito, kahit na mayroon kang ilang mga kakayahan, tiyak na hindi ka makakapantay ni Big J. Naka-cross arm si Jack, sinulyapan si Lito mula ulo hanggang paa, hindi nasisiyahang sinabi niya, this little brat. You guys are not joking, are you? Jack, turuan mo ng leksyon ang bastos na ito. Huwag mo akong bigoan. Bilin ni Zeren. Itinuro ni Jack ang isang pinto, may bakanteng kwarto doon, mag-away tayo sa loob. Tumango si Lito at diretsyong pumasok sa kwarto. Napangisi si Jack, na puno ng mabangis na saya ang kanyang mukha.
Binibini, ang iyong kaibigan ay malapit ng magkaroon ng kapansanan. Sa kabutihang palad, mababali lang niya ang ilang mga buto, nagsimulang panunukso ng ilang lalaki kay Edna. Hindi. Labis na nag-aalala si Edna. Hinawakan ng isa sa kanila ang palso ni Edna, kung matalino ka tungkol dito, maaari kong hilingin kay Jack na dahan-dahanin siya. Bitawan mo ako. Napaiyak si Xiao Edna sa takot. Habang nagpupumiglas siya, isang biglaang sipa ang dumapo sa tiyan ng lalaking iyon, na direktang nagpalipad sa kanya. Ayos ka lang ba? Dumating ang mahinaong boses ni Lito. Nang makita si Lito, natigilan si Edna, paano ka nakalabas? Sabi ni Lito, tapos na. Ha? Tinitigan siya ni Edna ng blanco. Malungkot na sinabi ni Zeren, anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Para sa akin ay tumakas ka sa laban. Pagkasabi nun ay naglakad na siya papunta sa pinto ng kwarto at tumingin sa loob. Ang nakita lang niya ay si Big J na nakahandusay sa sahig, nagsusuka ng apdo. Ang mga mag-aaral ni Zeren ay biglang lumiit, hindi makapaniwala ang nakasulat sa buong mukha niya. Imposible ito. Isang bagay na itumba si Big J, ngunit gawin ito sa napakaikling panahon nang hindi gumagawa ng ingay. Talaga bang nangyari ito? Lumapit si Lito kay Zeren, na napaatras sa takot, huwag. Lumapit. Sinuntok siya ni Lito, na natanggal ang mga ngipin ni Zeren. Sunod, tumingin si Lito kay Yanyan. Medyo natakot si Yanyan, pero agad niyang itinaas babang tinignan si Lito, kung maglakas loob kang manakit ng babae, hindi ka lalaki. Umiling si Lito, wala akong interes na patulan ka. Ang ganitong klase ng babae, mararamdaman ng isang tao na madumi ang kanilang mga kamay sa pamamagitan lamang ng paghawak sa kanya. Tumalikod siya para umalis, ngunit humarang si Yanyan sa kanyang daan, kumpiyansa na nagsabing, sa palagay mo ba ay hindi ko ito nakikita? Nahihiya ka pa rin sa akin. Kung humingi ka ng tawad sa akin, marahil ay may posibilidad sa pagitan natin. Nagkalkula si Yanyan sa kanyang puso. Kilala ni Lito ang mga shareholder ng hotel, at siya ay may kakayahang pisikal, na nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Kung kaya niyang gawin siyang backup, mukhang maraming benepisyo. Malamig na sinabi ni Lito, hindi na kailangan. Hinawakan ni Yanyan ang braso niya, you don't need to act aloof, I know you like me. Huminga ng malalim si Lito, halatang galit, nagdedelusyon ka ba sa hitsura mo? Nagbago ang mukha ni Yanyan, what are you talking about? Umiling si Lito, sa madaling salita, hindi ka sapat para akitin ang pagmamahal ko. Kahit kailan ay hindi ako nagkaroon ng nararamdaman para sa iyo. Itigil ang paggawa ng drama dito. Pinaparatangan mo ako ng attention seeking. Lalong nagdistort ang ekspresyon ni Yanyan. Hindi ba talaga siya nito minahal? Imposible. Siguradong may tinatakpan siya. Walang pakialam na sinabi ni Lito, hindi ako mapakali na parusahan ka, ngunit maaaring may iba pa. Nang matapos siya, nilinggan niya si Zeren, maaaring hindi mo alam pero si Yanyan ang tunay na manliligaw ni Mr. Jin. You are merely her sycophant. Ano? Nang marinig ito, sumabog sa galit si Zeren at hinawakan si Yanyan, totoo ba ang sinasabi niya? Nauutal na sabi ni Yanyan, hindi. Kalokohan ang sinasabi niya. Smack! Sinampal ng malakas ni Zeren si Yanyan sa kanyang mukha, ikaw ay mapanlinlang na babae. Palagi kong iniisip kung bakit napakawalang modo mo sa akin noon, ngunit ngayon ay sabik na sabik ka. Ginagamit mo ako para tulungan ang iyong lumang apoy. Isinusumpa ko, papatayin kita. With that, ilang beses niya itong pinagpatuloy. Sa gitna ng mga hiyaw ni Yanyan, kalmadong umalis sina Lito at Edna. Habang naglalakad sila, biglang huminto sa tabi nila ang isang pulang sasakyan. Edna. Bumaba ng sasakyan ang isang mukhang usong babae na matangkad, nakasuot ng sunglass at high heels. Jie. Tuwang-tuwa si Edna na makita ang bagong dating. Ipinakilala niya siya kay Lito, ito ang kaklase ko sa high school, si Jie Wang. Hindi lang siya ang kasama ko sa desk kundi kapitbahay ko rin. Niyakap ni Jie si Edna, I'm sorry sa paglayo ng walang paalam. May nangyari ba noon? Umalis ang buong pamilya mo nang walang sinasabi. Nag-aalalang tanong ni Edna. May bakas ng pagiging komplikado sa mga mata ni Gia, ngunit tila hindi siya nag-aalala, talagang may nangyari, ngunit maayos na ang lahat ngayon. She patted the sport car, saying, kakabili ko lang ng kotseng ito, ano sa tingin mo? Paano kung ihatid kita para umikot? Nanlaki ang mga mata ni Edna sa pagkagulat, napabulalas, oh my God, Gia, nagmamaneho ka ng napakagandang kotse ngayon, tiyak na mahal. Casual na sumagot si Gia, hindi masama, ilang daang libong pounds lang. Wow! Sabi ni Edna.
hindi ko inaasahan na yumaman ka pagkatapos ng ilang taon na hindi nagkikita, huwag kalimutan ang tungkol sa dati mong kaibigan. Magiliw niyang sabi habang hawak ang kamay ni Gia. Napatingin si Gia kay Lito, nagtanong, boyfriend mo ba ito? Umiling si Edna, kaibigan lang, kakakilala lang namin kahapon, tour guide na niya ako ngayon. Oh, talaga. Tinitigan ni Gia si Lito na may kakaibang tingin na katulad ng pag-browse sa mga paninda, at pagkatapos ay ngumiti siya. May maganda akong dala para sa iyo. She bent over and pulled out 2 gold-stamped invitations from the car. These are for a ball hosted by a wealthy individual. Punong-puno ito ng masasarap na pagkain at masasayang laro, simula mamayang 8:00. Bakit hindi kayo sumama? Medyo natukso si Edna, at nag-aalangan na tumingin kay Lito, pupunta ka ba? Ang focus ng tingin ni Lito, gayunpaman, ay nakapatong sa dibdib ni Gia, kung saan nakasabit ang isang kakaibang hugis na kwintas. Isa itong maliit na silver vial. Sa maling interpretasyon ng kanyang atensyon, malamig na sinabi ni Gia, nakakaakit ba ang dibdib ko? Umiling si Lito, may ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi habang sumagot, ang iyong kwintas ay kakaiba. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Gia. Subconsciously, hinawakan niya ang kwintas at awkward na tumugon, syempre. Halos kaagad, ngumiti siya kay Lito, pupunta ka ba? Tumango si Lito, ma'am. Huminga ng malalim si Gia, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kasiyahan. Niyakap niya si Edna at sumakay sa kanyang sasakyan. May mga bagay akong dapat asikasuhin. See you tonight. Nasa imbitasyon ang address. Nang matapos siyang magsalita, komandat siya kay Lito, gwapo, siguraduhin mong darating ka. Pwede tayong sumayaw. Nakangiti si Lito, oo naman. Nagbuntong hininga si Edna, mga lalaki. Laging nawawala ng talino kapag nakakita sila ng magandang babae. Biglang tinanong siya ni Lito, bigla ba siyang nawala noon? Oo, nabalisa ako ng napakatagal. Napabuntong hininga si Edna, ngayon alam kong napakahusay niya, kaya gumaan ang loob ko. Ngunit nagtataka ako kung paano siya naging napakayaman, ang kanyang background ay medyo nakakaawa, nabubuhay lamang sa tulong ng kanyang ina. Ngayon sa wakas ay nakita na niya ang liwanag sa dulo ng lagusan. Kontentong ngumiti si Edna. Hehe, I'm afraid it's not as simple as that. Isang makahulugang ngiti ang ipinakita ni Lito. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Edna kay Lito. Umiling si Lito, hindi mo kailangang malaman. Ngayon lang, may nakita siyang amoy ng dugo mula sa kwintas ni Gia. Gamit ang kanyang X-ray vision, nakita niyang puno ito ng sariwang dugo. Hindi ordinaryong dugo ng tao, kundi dugo ng lahi ng dugo. Itong Gia Wang, hindi siya ganoon ka-simple. Kabanata 962. Di nagtagal, gabi na, at nagtungo sina Lito at Edna para sa bola. Sa labas ng city, sa loob ng napakalaking sinaunang kastilyo na napapaligiran ng tuloy-tuloy na kagubatan, na nag-angkadakilaan ngunit nakapipigil na ambience. Pagkababa nila sa sasakyan, nanginginig si Edna, niyakap ang sarili, sinabi niya, bakit ang lamig dito? Edna. Lumapit si Gia, nakipagkamay kay Edna. Nakasuot siya ng pulang gown, na nagpapakita ng kanyang cleavage, ang kanyang pangkalahatang hitsura ay nakamamanghang maliwanag at kaakit-akit. Sinabi ni Edna, hindi ka ba nilalamig? Ang lamig ng kamay mo. Natawa si Gia Wang at sinabing, marahil dahil ito ay isang suburban area, kaya maaaring bahagyang mas mababa ang temperatura. Miss Wang. Lumapit ang isang blonde blue-eyed na lalaki na nakasot at may kintab na sapatos, sabik na bumati kay Gia Wang. Kasama niya ang isang lalaki at isang babae, parehong may prominenteng ilong at malalim na mata, mga Caucasian na individual na may kahanga-hangang hitsura. Ipinakilala ni Gia, ito si Mike, kaibigan ko. Sabi ni Mike, nagsama ako ng 2 kaibigan. Narinig nila na ang master ng kastilyong ito ay isang maharlika at gustong makipagkilala. Okay lang yun, di ba? Natawa si Gia, syempre, walang problema. Napaka-hospitable ng master dito. Sa pamamagitan ng karagdagang pagpapakilala, nalaman na ang lalaking kaibigan ni Mike ay nagngangalang Coral, isang promising na batang abogado, at ang babae ay si Mary, ang kasintahan ni Coral, na may hawak na isang kagalang-galang na trabaho sa isang bangko. Napatingin si Mary kina Lito at Edna, medyo walang pakialam ang kanyang reaksyon. Tumango naman si Coral sa kanila na masasabing isang pagbati. Ayoko silang makasama, para silang mga dukha. Ang pagtayo kasama nila ay nakakababa ng standards natin, hinailan ni Mary si Mike at Coral sa tabi at bumulong. Tumango si Coral bilang pagsang-ayon, talaga. Sinabi ni Mike, pagkatapos nating makapasok, magkunwari tayong hindi sila kilala at panatilihin ang ilang distansya.
Hindi nagtagal, sinundan nila si Gia sa kastilyo. Ang malawak na kastilyo ay mayaman, ang bola ay ginanap sa isang silid sa gilid na pinalamutian ng marangal, na may mga sikat na painting na nakasabit sa mga dingding at ang mga hapag-kainan ay puno ng mamahaling red wine at masasarap na pagkain. Sa malambot na musika, ang mga tao ay nagbubulungan sa kanilang mga sarili. Nang makita ni Mary ang foie gras, lumiwanag ang kanyang mga mata, kumagit siya, masarap, top-notch foie gras ito. Magalang na inalok ni Mike si Lito, gusto mo bang matikman? Umiling si Lito, hindi ako sanay. Inilibot ni Mary ang kanyang mga mata, country bumpkin. Sa sandaling iyon, sa ikalawang palapag ng kastilyo, sa isang lihim na silid, kitang-kita ng isa ang tanawin sa loob ng silid sa gilid sa pamamagitan ng espesyal na gawang salamin. Pumasok si Gia, lumuhad sa isang tuhod, guro. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang lalaking Caucasian na nakasuot ng itim na tailcoat, ang kanyang kutis ay mapotla, ang kanyang matingkad na gininto ang mga mata ay nagmumula sa isang nakakatakot na alindog. Ang pangalan niya ay Andrew, isang vampira. Sa kanyang kamay, siya ay umindayog ng isang kopete na puno ng isang matingkad na pulang likido. Hindi alak, kundi dugo ng tao. Nagdala ka ng 5 tao. Napakagaling, sabi ni Andrew na nakakatakot. Saglit na nag-alinlangan si Gia, pagkatapos ay nag-ipon ng lakas ng loob na sabihin, ang isa sa kanila ay babae, maaari ba siyang maligtas? Agad na nagbago ang mukha ni Andrew, at sa isang sampal, pinalipad niya si Gia. Ikaw ay alipin ko, lahat ng mayroon ka ay binigay ko sa'yo, wala kang karapatang mag-demand sa akin. Understand? Malamig na sabi ni Andrew. Tumanggaw si Gia, naiintindihan ko. Nagtataka ako kung mayroong sino man sa 5 ang nakakatugon sa mga kinakailangan, umaasang tanong ni Gia. Andrew curved his lips into a smirk, bring that girl over. The princess taste is quite particular, only the purest blood will suffice. Kung ganoon nga, guro, mangyaring huwag kalimutan ang pangako na ginawa mo sa akin, sabi ni Gia. Mayabang na sagot ni Andrew, huwag kang mag-alala. Pagdating ng panahon, aapelo ako sa mga nakatataas ko kung ano ang gusto mo. Wala ka bang manners? Sa gilid ng silid, binigyan ni Mary ng malamig na tingin si Edna, na kumakain. Namula ang mukha ni Edna, at ibinaba niya ang kanyang pagkain. Humingi ng sorry. Malamig na tinitigan ni Lito si Mary. Ngumisi si Mary, anong klaseng biro ang ginagawa mo? Bakit ako hihingi ng tawad? Sumagot si Lito, pinahiya mo ang kaibigan ko. Ngumuso si Mary, may nasabi ba akong mali? Ang kanyang poster na nakahawak sa tinidor ay mali lahat. Siya ay malinaw na lumaki sa isang basura. Masyadong malakas ang boses niya para makuha ang atensyon ng maraming tao. Si Edna ay napahiya kaya napaluha siya. Nagpatuloy si Mary, nagsasabi lang ako ng totoo. This place is not for you. Maya-maya lang, tumalsik ang isang baso ng red wine sa mukha niya. Galit na galit, pinandilatan ni Mary si Lito, nababaliw ka na ba? How dare you splash wine on me? Casual na sumagot si Lito, sa totoo lang, sa iyong make-up smeared, it's an improvement, considering kung gaano ka kakulit. Ikaw. How dare you call me ugly, hindi kita bibitawan. Naiinis si Mary. Humakbang si Coral, hinawakan ang kwelyo ni Lito, ikaw bastos, papatayin kita. Sa sumunod na segundo, hinawakan ni Lito ang kanyang palso. Namula ang mukha ni Coral sa sakit, at napasigaw siya. Anong nangyayari? Lumapit si Gia. Umiling si Mike at sinabing, see for yourself. Masyadong masungit ang kaibigan mo dito, talagang gumagamit siya ng karahasan. Mary viciously retorted, exactly. Wala kaming ginawang mali. He's just a brute. Nagalit si Edna, malinaw, kayo ang nagsimula nito. Nakita ba ng lahat yon? Sino ang nagsimula? Tumingin sa paligid si Mary sa lahat. Walang sino man sa paligid nila ang lumapit upang magsalita, na iniwan si Edna na nakaramdam ng mali. Hinawakan ni Gia ang kamay ni Edna, Edna, samahan mo ako sa banyo. Tumanggaw si Edna, at sabay silang umalis. Niluwagan ni Lito ang palso ni Coral. Namula ang mukha ni Coral habang inaalog, I'll let it slide today but if ever I see you again, I won't let you off. Bastos. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Lito, sinusundan ng kanyang mga mata si Edna habang siya ay umalis. Gia, hindi ito ang banyo ha. Pagpasok sa silid, nagtanong si Edna na may kaunting pagkabalisa. Mula sa kanyang likuran, bigla siyang itinulak ni Gia papunta sa silid at pagkatapos ay isinara ang pinto. Gia. Si Edna, na natatakot, ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Biglang lumabas mula sa anino ang isang lalaking mapatla ang mukha. Sa labas ng pinto, hinarang ni Gia si Lito, hindi ka makapasok.
Walang pag-aalinlangang tumugon si Lito, paano kung ipilit kong pumasok? Ngumisi si Gia, pagsisisihan mo ito. Wala kang ideya kung ano ang umiiral sa loob. Para sa isang ordinaryong tao na tulad mo, mas mabuting huwag kang makialam. Tumingin sa kanya si Lito, nakipagkasunduan ka sa halimaw, dapat mas mag-alala ka sa sarili mo. Nagbago ang kutis ni Gia, may alam kaya siya. Pero paano niya nalaman? Nang siya ay nawala sa pag-iisip, sinipan ni Lito ang pinto at pumasok. Lito. Mabilis na nagtago si Edna sa likod niya, tinuro si Andrew, kakaiba ang lalaking ito. Sumulyap si Lito kay Andrew at sinabi kay Edna, lumabas ka muna, makikipag-usap ako sa kanya. Saglit na nag-alinlangan si Edna, hindi sigurado kung ano ang gagawin ni Lito, ngunit tumango pa rin, sige, mag-ingat, mukhang kakaiba ang lalaking iyan. Gulat na napatingin si Andrew sa binata sa harapan niya at saka ngumisi, hindi mo siguro kilala kung sino ako. Casual na umupo si Lito sa sopa, at walang pakialam na nagtanong, anong level mo? Natigilan si Andrew, anong ibig mong sabihin? Sabi ni Lito, vampira, level. Sa kanyang mga salita, nagkaroon ng malaking pagbabago sa ekspresyon ni Andrew, paano mo nalaman? Biglang napuno ng pag-iingat, isang pahiwatig ng pagpatay na layunin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa mga vampira, ito ay itinatag na sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang pagkakaroon ng mga vampira ay hindi dapat ipaalam sa mga tao. Kung malalaman ng mga tao, sila ay magiging mga tagapaglingkod sa dugo o mawawala, walang pakialam na sabi ni Lito, hindi mo kailangang alalahanin ang iyong sarili tungkol dito. Sagutin ang aking tanong. Malamig na tumawa si Andrew, at bakit ko naman sasagutin ang tanong mo? Kung pumunta ka rito para mamatay, obligado ako. Biglang, isang nakakatakot na ngiti na puno ng mga pangil ang bumungad sa kanyang mukha, at sinugod niya si Lito. Umiling si Lito, hindi ka karapat-dapat. Sa sumunod na segundo, bigla siyang nasa harap ni Andrew, hinawakan ang kanyang lalamunan at iniipit siya sa sahig. Tumama ang ulo ni Andrew sa sahig habang pilit na nagpupumiglas. Hinawakan siya ni Lito, paulit-ulit na sinandal ang ulo sa pader. Hindi nagtagal, nagsimulang gumuho ang mga dingding ng silid. Hindi makatiis, nakahiga si Andrew na parang patay na aso. Sagutin mo ang tanong ko, ano ang ranking mo? Malamig na tanong ni Lito. Puno ng takot, alam ni Andrew kung hindi siya sasagot, tiyak na papatayin siya. Duke? Nagmamadali niyang sagot. Inihagis siya ni Lito sa sahig, pumunta ka at ipaalam sa iyong superior, pupunta ako bukas sa ganitong oras, hayaan mo siyang hintayin ako. With that, tumalikod siya at umalis. Naiwan si Andrew na gulat na gulat. Masyadong mayabang ang lalaking ito. Inihayag niya ang isang masamang ekspresyon, kung maglakas loob kang pumunta bukas, ito ay isang paghahatid ng kamatayan. Gia, bakit mo ako itinulak kanina? Sa labas ng pinto, tinanong ni Edna si Gia. Depensa ni Gia, hindi ko sinasadya, sa ngayon ang pinaka dapat mong alalahanin ay ang iyong kaibigan. Tiwalang sinabi ni Edna, talagang makapangyarihan siya, walang mangyayari sa kanya. Ngumisi si Gia, hindi naman iyon, hindi ordinaryong tao si Andrew. Marahil, patay na siya. Kasabay ng pag-iisip na ito, may mga ingay at hiyawan na nanggagaling sa loob ng kwarto. Tumawa si Gia, talagang grabe ang pambubugbog. Namutla ang mukha ni Edna, labis na nag-aalala. Maya-maya, bumukas ang pinto at lumabas si Lito. Ayos ka lang ba? Sumugod si Edna, nagtanong ng may pag-aalala. Nagkibit balikat si Lito, okay lang ako. Imposible, kung hindi sa'yo galing ang mga sigaw kanina, kanino galing? Ganti ni Gia. Casual na tumugon si Lito, kung papasok ka at tingnan mo, malalaman mo. Papasok na sana si Gia nang bigla siyang pigilan ni Lito, bakit ang isang magandang babae na tulad mo ay makikisama sa mga halimaw? Malamig na sumagot si Gia, hindi mo kailangang idikit ang iyong ilong sa aking negosyo. Tumawa si Lito, pinapaalalahanan lang kita. Kapag masyado kang malalim at naging isang walang anyo na halimaw, huwag mong pagsisihan. Iniwan ang mga salitang ito, humakbang siya paalis. Ikinuyom ni Gia ang kanyang mga kamao, nanunuya, paano mo maiintindihan ang aking mga layunin? Hinding-hindi ako makakaangat sa iba. Natapos ang party sa hating gabi, at umalis sina Lito at Edna sa kastilyo, ngunit hindi sila nakahanap ng masasakyan pa uwi. Sa pagkakataong ito, may dumaan na sasakyan, dala sina Mike, Mary, at iba pa. Ibinaba ang bintana ng kotse, at si Edna ay nagtanong, maaari mo ba kaming isakay? Hindi kami makakakuha ng kotse dito. Malamig na bumantong hininga si Mary, nagsasalita sa isang nakakatuwang kakaibang boses, pasensya na, dahil sa sobrang yabang mo, humanap ka ng sarili mong paraan. Ang sasakyan namin ay para sa amin.
Tama, ingat sa daan. May mga coyote na gumagala sa gabi. Panunuya ni Coral, malamig na tumawa. Pagkatapos, walang awa na yumandar ang sasakyan. Kabanata 963. Naglakad sina Lito at Edna sa highway ng mahabang panahon. Tapos may humantong sasakyan sa tabi nila. Ang driver ay isang batang babae na mukhang pagod, pupunta na kayo sa lugar ng lungsod. Tumango si Lito. Sinabi ng batang babae, kung gayon, pumasok kayo. Pagkasakay sa kotse, sinulyapan ni Lito ang tambak ng mga dokumento sa upuan ng co-pilot, nagtatrabaho ka ba sa isang bangko? Napabuntong hininga ang dalaga, I have a very strict boss who always makes me go on business trips and work overtime. Sinabi ni Edna, gabi na, talagang hindi nakikiramay ang amo mo. Bumantong hininga muli ang dalaga, walang magawa, pupunta siya sa isang bola, at lahat ng trabaho ay ibinaon niya sa akin. Kung hindi ko ito gagawin ng maayos, pinagbantaan niya akong tanggalin. Alright, my name is Rose, ang sarap makipag-chat sa inyo. Nakangiting sabi ni Rose. Si Rose ay napaka-outgoing, silang tatlo ay masayang nag-uusap, at nang makarating sila sa lugar ng lungsod, sina Lito at Edna ay bumaba sa kotse. Pagbalik sa hotel, dumating si Isko upang hanapin si Lito, Mr. Argel, may magandang balita. Sumando si Lito sa sofa, magsalita ka. Nararamdaman ni Mr. Chu na hindi sapat ang isang solong manor para ipahayag ang kanyang pasasalamat sa iyo, kaya namuhunan siya sa isang pribadong bangko. Plano niyang ilipat sa iyo ang lahat ng kanyang mga share sa bangko. Tuwang-tuwa si Isko, na para bang siya ang nakakuha ng shares, congratulations, Mr. Argel. Tumango lang si Lito. Ang isang matalinong tao na tulad ng pamilya Chu ay hindi gagawa ng isang kasunduan sa pagkawala, malamang na narinig niya ang tungkol sa kanyang tagumpay laban sa Bayview Mansion at ginamit ang mga bahaging ito upang bumuo ng mga relasyon. Oo naman, may dumating na tawag mula kay Wilson Chu. Master Argel, nasiyahan ka ba sa Reg Along ipinadala ko? Nakangiting tanong ni Wilson. Simpleng tugon ni Lito, Walang pakialam si Wilson sa kawalang interes ni Lito. Maraming tao ang gustong makilala ang young master, ngunit walang pagkakataon. Isang malaking karangalan na para sa kanya ang makapagbigay ng regalo. Sa pagsasalita pa lamang tungkol dito, ito ay isang bagay ng inggit, at pinataas nito ang pagtatansya ng mga tao sa kanya. Kinabukasan, magpapadala si Isko ng kotse para dalhin si Lito sa bangko. Tumanggi si Lito, hindi malayo ang distansya, kaya nagpa siya siyang maglakad doon. Pagdating sa entrance ng bangko, nakita niya si Rose na umiiyak, hawak-hawak ang isang tumpok ng mga dokumento sa kanyang kamay, na may tatak ng kamay sa kanyang mukha. Lumapit si Lito at nagtanong, ano ang nangyari? Pinunasan ni Rose ang mga luha niya at umiling, wala, are you here for business? Sumulyap si Lito sa bulwagan at naisip na ito ay isang pagkakataon upang makita kung gaano kahusay ang bangkong ito. Rose, bakit ka nakatayo dito, hindi ka ba magtatrabaho? Isang mabagsik na boses ang narinig. Nilinggan ni Lito ang kanyang ulo upang tumingin, at nang magtama ang kanilang mga mata, pareho silang nagulat. Hindi inakala ni Mary na makakatagpo niya si Lito dito. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Mary. Sumagot si Lito, narito ako para magnegosyo. Tumawa ng sardin si Mary, nagbibiro ka ba? This is a private bank. Do you think someone can just walk in and conduct business? May deposito ka ba na mahigit 5 milyon? Kalmadong sumagot si Lito, ganito ba ang ugali ng isang staff dito? Sa tingin mo ba boss kita? Anong karapatan mong sermonan ako? Seguridad, mabilis na itapon ang manggugulo na ito. Sumigaw si Mary para sa seguridad. Manager, kaibigan ko siya, please huwag mo siyang pahirapan. Nagsumamo si Rose sa ngalan ni Lito. Sampal. Sinampal ni Mary ang mukha ni Rose, alam na alam mo na ako ang manager, tumahimik ka, o maghanda na mawala ng trabaho. Tinakpin ni Rose ang mukha, hindi naglakas loob na magsalita. Maliwanag, hindi ito ang unang beses na nataman siya. Sa sandaling ito, pumasok ang isang lalaking nasa edad 50s na nakasuot ng suit. Siya ang presidente ng pribadong bangkong ito, na nagngangalang John. Pagkakita sa kanya, ngumiti si Mary, Mr. President, hindi ka ba nagbakasyon? Bakit bumalik ka kaagad? Sabi ni John, may bagong mayorya na shareholder ang bangko. Dapat nandito na siya ngayon. Lumingalinga si Mary at sinabing, wala siya rito, baka na-stalk siya sa traffic. Tumingin si John sa security guard at nalilitong sinabi, anong nangyayari? Itinuro ni Mary si Lito, ang lalaking ito mula sa bansang Lux ay nagdudulot ng gulo at sadyang iniistorbo ang ating trabaho. Sumagot si Lito, gusto kong magnegosyo, paano iyon nagdudulot ng gulo?
Malamig na ngumuso si Mary at inikot ang kanyang mga mata, tignan mo sa salamin, mukha ka bang may 5 milyon? Anong biro? Maya-maya lang ay nagring ang phone ni John. Kinuha niya ito kaagad at nakinig saglit, hello, Mr. Chu, isang binata. Anong pangalan niya? Lito Argel. Namutla ang mukha ni Mary, President, anong sinasabi mo? Hindi sumagot si John sa kanyang ngunit tumingin kay Lito, ang pangalan mo ay. Lito Argel, ang tumawag sa iyo ay malamang na si Wilson Chu, mahinahong sabi ni Lito. Nagbago ang ekspresyon ni John, agad na nagpakita ng paggalang, Mr. Argel, humihingi ako ng paumanhin sa aking late na pagdating. John, anong ibig mong sabihin? Sa pag-iisip ng mga posibleng implikasyon, napasigaw si Mary sa takot, ang kanyang mukha ay mapatla na parang kumot. Kumunat ang noo ni John at sinabing, this is our new director. What are you standing there? Magsorry sa sinabi mo kanina. Si Mary ay mukhang hindi makapaniwala na ang lalaking ito ang pinakamalaking shareholder ng bangko. Mula pa kagabi, ang taong palagi niyang pinapahiya ay ang sarili niyang amo. Hindi na kailangan ng paghingi ng tawad, mukhang hindi na babagay si Miss Mary para sa kanyang kasalukuyang trabaho. Baka maghanap tayo ng kapalit, walang pakialam na sabi ni Lito. Tumawa si John at sinabing, kung iyan ang iniisip mo, syempre, walang problema. Pumapangit ang mukha ni Mary sa galit, hindi mo magagawa ito sa akin. Napatingin si Lito sa security guard, paalisin ang maingay na babaeng ito. Natural, ang security guard ay hindi nang ahas na saktan ang pangunahing shareholder, mabilis na hinawakan si Mary at itinapon siya palabas. Tumingin si Lito kay Rose, ilang taon ka nang nagtatrabaho sa bangko? Sumagot si Rose, 3 taon. Tanong ni Lito, na-promote ka na ba? Umiling si Rose, naipasa ko na ang mga kinakailangan sa pag-promote, ngunit hindi pinayagan ni Mary ang aking pag-promote. Hehe. Okay? Simula ngayon, ikaw na ang papalit sa posisyon ni Mary, deklara ni Lito. Dinilat ni Rose ang kanyang mga mata sa gulat, pakiramdam niya ay nananaginip siya. Magpasalamat kay Mr. Argel, udyok ni John mula sa gilid. Salamat, Mr. Argel. Yumuko ng malalim si Rose sa 90-degree na anggulo. Pagkatapos, maayos na pinirmahan ni Lito ang kontrata at umalis sa bangko. Samantala, sa loob ng isang marangyang mansyon sa suburbs, isang napakagandang babae ang nakaupo. Siya ay may esmeralda berdeng mga mata, mataas na ilong, buong labi, at ang kanyang figure ay mas perpekto kaysa sa anumang modelo. Nakasuot siya ng mahabang itim na damit, pinaglaruan ang kanyang mga ginintoang kulot sa isang kamay at sa isa pa, naiinip na tinatapik ang kanyang tuhod. Lumuhad sa harapan niya, ipinaliwanag ni Andrew, ganyan ang sitwasyon, Prinsesa Yelena. Nagawa ka ng isang mortal na walang kapangyarihan. Nagdilim ang mukha ni Yelena, wala kang kwentang bagay. Nahihiyang ipinilig ni Andrew ang kanyang ulo, I'm sorry, but that Locke's countryman was too terrifying. He looks skinny, but his grip is as strong as a vice. Isang lalaki mula sa bansang Locks. Isang pagsimangot ang dumampi sa maselang kilay ni Yelena, at isang makisig at payak na mukha ang bumungad sa kanyang isipan. Sa oras na iyon ay nagbalat kayo siya bilang isang maharlikang babae, ngunit inilantad siya ng isang binata sa bansang Locks, na halos hindi nakatakas sa kanyang buhay. Hindi kaya nagkataon lang. Ang yabang. Ito ang punong tanggapan ng vampira, naglakas loob siyang pumunta rito at gumawa ng gulo, tunay na naghahanap ng sariling kamatayan, puno ng panunuya ang mga labi ni Yelena. Nang gabing iyon, tulad ng ipinangako, dumating si Lito sa kastilyo. Pagkapasok niya sa bulwagan ay sumara ang pinto sa likuran niya ng malakas. Ang tunog ng mataas na takong ay umalangaw-ngaw mula sa hagdanan, kung saan si Lito ay nakatayo habang ang mga kamay ay nasa likod, matiyagang naghihintay. Maya-maya, lumitaw ang isang magandang figure. Pinahihit ni Yelena ang kanyang baywang, naglalakad patungo kay Lito, so, ikaw ang gustong makita ako. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, ipinakita ang kanyang mahahabang matutulis na mga kuko, at ang kanyang mga mata na esmeralda ay kumislap ng isang dampi ng pulang-pula. Nang magsimulang umusbong sa paligid niya ang isang nakamamatay na aura, kalmadong tumalikod si Lito, binigyan si Yelena ng bahagyang ngiti, long time no see. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Yelena, umatras ng mahigit 100 metro ang layo. Tumawa si Lito, nagkita ang mga matandang magkakilala, ganyan ka ba kay Tekot? Napahiya si Yelena at nanunuya, if you dare lay a finger on me, there's no way you're living alive. Muling tumawa si Lito, hinahanap ko lang ang tulong mo, wala na. Nang makumpirmang walang intensyon si Lito na umatake, sa wakas ay hamuupa si Yelena, matikas na umupo sa sopa, ano iyon?
Gusto kong makilala ang elder ng Blood Clan, sabi ni Lito. Halos mabulunan si Yelena, pinandilatan si Lito, baliw ka. Ang matanda ay hindi kailanman nakikipagkite sa mga tao. Tumawa lang si Lito, pero kailangan ko siyang makita. Umiling si Yelena, I can't help you with this. You're on your own. Tumayo siya, handa na siyang umalis. Sa sumunod na segundo, isang malamig na simoy ng hangin ang dumating mula sa kanyang likuran, at isang espada ang inilagay ng paalang sa kanyang leeg. Mapahamak. Si Yelena ay lihim na nagngatngat ng ngipin. Masyadong mabilis ang lalaking ito, wala na siyang oras para mag-react. Sigurado ka bang ayaw mong tumulong? Pinisil ni Lito ang kanyang palso, inilagay ang espada sa kanyang leeg. Hindi naman sa wala akong maisip na paraan, awkward na sabi ni Yelena, maaari akong magulat sa master. Kung makuha ko ang kanyang pag-aproba, maaari niyang hanapin ang elder, at maaaring magkaroon ng kislap ng pag-asa. Inalis ni Lito ang kanyang espada, mahinahon niyang sinabi, dalhin mo ako upang makita ang master ngayon. Walang ibang pagpipilian si Yelena, tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon. Sa hindi inaasahan, ang master ay hindi naninirahan sa mga suburb, ngunit sa isang mataas na gusali sa lungsod. Ang iyong master ba ay isang manggagawa sa opisina? Tanong ni Lito. Pinandilatan siya ni Yelena, siya ang may-ari ng gusaling ito. Pagdating nila sa pinakataas na palapag, isang blonde at blue-eyed na babae, maliwanag na kabilang sa Blood Clan, ang kumausap kay Yelena. Sumulyap ang babae kay Lito at tumalikod para pumasok sa opisina. Pagkaraan ng 2 minuto, lumabas ang ginang at tumango kay Yelena, pwede ka nang pumasok. Bamulong si Yelena kay Lito, mayroong 3 master lamang sa mga vampira sa mundo, at ang kanilang kapangyarihan ay lampas sa iyong imahinasyon. Dapat kang maging maingat at magalang. Pumasok sila sa opisina, kung saan nakatayo ang isang matangkad at matikas na lalaki na halos 40 taong gulang sa bintana. Siya ay kilala bilang Shulman, isang master na nasa ibaba lamang ng mga elder sa hierarchy ng Vampire Society. Lumingon siya, ang kanyang malalawin na gininto ang mga mata ay mabilis na tinitigan si Lito. Nandito ka ba para makita ako? Tanong niya, ang kanyang matatas na Mandarin na amoy ng likas na pagmamataas at maharlika. Tumango si Lito, let's cut to the chase. I am not here to see you, but to meet with the elder. Huminto si Shulman, pagkatapos ay tumawa, umiling-iling habang sinasabi, kung iyan ang hiling mo, maaari ka nang umalis. Hindi mo makikita ng elder. Umiling si Lito, as far as I'm concerned, he will meet me. Kabanata 964. Ngumisi si Shulman, masyado kang kumpiyansa, Yelena. Hindi ba ang lalaking ito ang sumire sa mga plano natin sa Locks? Tumango si Yelena, talaga, master. Napuno ng slaughter ang mga mata ni Shulman, after what you've done, you dare to come to me. Are you fool or just arrogant? Dahan-daang itinaas ang kanyang kamay, muntik na siyang maging malabo, na humarap kay Lito. Si Lito, nang walang pag-aalinlangan, ay iniwas ang kanyang kamao. Nag-iba ang mukha ni Shulman, at ninisyon niya, minaliit kita, pero hindi mo ako kapares. Binalot siya ng pulang hamog, mabilis na lumikha ng 5 magkakahawig na ilusyon ng kanyang anyo, na sumusugod kay Lito mula sa lahat ng direksyon. Walang makakakita sa pamamagitan ng mirror flower, water moon, technique ko. Walang tigil ang pagngisi ni Shulman. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, sinuntok ni Lito ang isa sa mga ilusyonaryong imahe. Si Shulman ay pinalipad sa dingding, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Nagkataon lang. Kaagad, gumawa pa siya ng 5 ilusyon. Bang! Muli, tama ang suntok ni Lito. Kaya nagpatuloy ito, ng 7 o 8 beses. Sa bawat oras na tumpak na sinaktan ni Lito si Shulman, na sa ngayon ay malubhang nasugatan. Sa sobrang galit, umungol siya, imposible ito. Walang nakakakita sa pamamagitan ng mga ilusyon ng Blood Clan. Paano mo ito nagawa? Tumawa si Lito, totoo na ang mga ilusyon ng Blood Clan ay kahanga-hanga. Ngunit sa harap ng divine artifact ng aking bansa na Locks, ito ay sa huli ay isang sideshow lang. Gamit ang Kunlun Mirror, mamamasid ng isa ang kalangitan sa itaas at mga multo sa ibaba. Ang makita sa pamamagitan ng daya ng Blood Clan ay natural na madali. Mapahamak ito. Namula ang mukha ni Shulman sa galit. Gayunpaman, hindi niya sineseryoso si Lito. Kahit gaano ka kalakas, tao ka pa rin. Wala kang karapatang ikumpara ang sarili mo sa Blood Clan. Sa paligid niya, tumayo ang ambon ng dugo, ang kanyang mga mata ay naging maliwanag na pula, at ang kanyang mga kuko ay umitim. Ang mga bulaklak at halaman sa malapit ay nalante kaagad ng madikit sa ambon ng dugo. Blood poison. Walang sino mang tao sa mundong ito ang makatitiis. Lahat sila ay namatay ng kakilakilabot.
Ngumisi si Schulman, gayunpaman, dapat kong sabihin, dapat kang makaramdam ng karangalan na kailangan kong gumamit ng blood poison. Si Lito ay nakatayo roon ng hindi gumagalaw, pinahintulutan ng ambon ng dugo na bumalot sa kanya. Napangiti si Elena habang pumapalakpak, salamat sa iyo, Master sa pag-asikaso sa malaking problemang ito. Napangiti si Schulman ng mayabang, sa harap ko, ang individual na ito ay walang dapat katakutin. Hindi pa natatapos ang kanyang mga salita, isang mahinang tawa ang umalangaw-ngaw. Nagbago ang ekspresyon ni Schulman. Sa susunod na sandali, isang figure ang lumabas mula sa blood poison, na tumama kay Schulman sa dibdib gamit ang isang palad. Si Schulman ay itinapon sa labas ng bintana, diretsyong bumagsak mula sa mahigit 20 palapag. Bumaba si Lito mula sa itaas, tinapakan siya, na nagdulot ng malalaking bitek sa sahig. Ang mga dumadaan ay nakakakita ng 2 taong nahulog mula sa itaas, nakakalat sa takot. Tinatapakan ni Lito ang ulo ni Schulman at malamig na sinabi, aminin ang pagkatalo. Anak, siguradong gagantihan ka. Habang si Schulman ay nagluwa ng dugo, siya ay umungal ng mailap, ganap na nawala ang kanyang dating kay-abangan. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Lito, sige, maghihintay ako. Pupunta ulit ako bukas, kung sino man ang mahanap mong haharap sa akin, hindi mahalaga. With that, he sauntered off lightheartedly. Si Schulman ay tumayo, pinunasan ang sariwang dugo sa kanyang bibig, at nakaramdam ng pagkagulat. Dahil ito ang gusto mo, pagkatapos ay maging handa na harapin ang galit ng Blood Clan, marahas niyang sabi. Lumapit si Elena, at inutusan ni Schulman, abisuhan ang 2 pang master na pumunta kaagad sa akin, ang Blood Clan ay nakatagpo ng isang tunay na kalaban. Mabigat ang ekspresyon ni Elena habang nakayuko. New City. Isang lalaking nakasuot ng puti at may gintong buhok ang naghagis ng sulat sa sahig. In his effeminate voice, he commented, Schulman really is useless, unable to handle even a regular human, parang ipapababa siya this year. Ang pangalan ng lalaking ito ay Augustine, isa sa kasalukuyang 3 Grand Lords ng Blood Clan. Master, may balak ka bang pumunta sa Londo? Gusto mo bang magpabook ako ng tiket para sa iyo? Magalang na tanong ng attendant. Kinaway-kaway ni Augustine ang kanyang kamay at sinabing, masyadong mabagal ang mga eroplano. Ako mismo ang pupunta doon. Sa mga salitang iyon, mabilis siyang tumayo, naging anino, at nawala. Samantala, sa isang puting beach sa Southern Hemisphere, pinunit ng isang lalaking may kayumangging balat ang isang sulat sa kanyang kamay. Schulman, ang kabiguan na iyon, ay hindi makayanan ang isang normal na tao, dapat siyang magbitiw sa posisyon ng master. Ang kanyang pangalan ay James, isa pang master na naghari sa lahat ng bloodline sa Southern Hemisphere, at siya ang pinakamalakas sa kanila. Si James, nakayapak, nakayuko ang mga tuhod, umakyat sa isang bangin, pumulot ng bato na 2 lalaki na mataas at itinapon ito sa malayong dagat. Ang sinumang maglakas loob na hamanin ang bloodline, ito na ang katapusan. Cold smirk na sabi ni James. Kababalik lang ni Lito sa kanyang hotel nang bumisita si Isko, na hinihiling sa kanya na maglakbay sa manor. Mr. Argel, may interesado sa iyong manor at gustong bilhin ang property sa 3 beses ng presyo, sabi ni Isko. Kumunat ang noo ni Lito, wala akong oras. Si Isko ay mukhang problemado, ngunit ang individual na ito ay may hindi pangkaraniwang mga koneksyon, kung tatanggi ka lang, natatakot ako na maaaring magkaroon ng mga epekto. Hindi yun mahalaga, tugon ni Lito. Noon lang, tumunog ang telepono ni Isko. Pagkasagot nito, nagulat siya, this is not good. That woman didn't wait for your approval and is preparing to move in. Sino itong walang modo? Dalhin mo ako dyan para makita ko. Sabi ni Lito na nakasimangot. Ang mansion na niregalo ni Wilson Chu ay matatagpuan sa tabi ng isang lawa, ang kapaligiran ay napakaganda. Kararating lang ni Lito sa pasukan nang makita niya ang ilang truck na nakaparada sa tarangkahan, na may mga dock worker na patuloy na nagdidiskarga at naglilipat ng mga gamit. Sinamahan ni Isko si Lito sa estate, at nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng western style na damit, may hawak na payong, na may gininto ang buhok at esmeralda na mga mata, na nagbibigay ng direksyon sa mga manggagawa. Pakihawakan ng mabuti ang set ng tsaa, 10,000 ang halaga nito. Hindi mo kayang palitan. Itapon mo ang florera, kailangan ko ng bago, custom. Lahat ng damit ko kailangan ilagay sa taas at planchado. Sa oras na ito, napansin ng babae si Lito at itinuro siya, para saan ka nakatayo dyan? Bakit hindi ka nagtatrabaho? Tumikim si Isko, Miss Rowling, ito si Mr. Argel, na may-ari ng estate na ito. Talaga? Sigurado ka?
Ang babae, na kilala bilang Roland, ay sinuri si Lito na may pag-aalinlangan, nagbibiro ka ba sa akin? Nahihiya, ngumiti si Isko, talaga, totoo. Sige, pag-usapan natin ang presyo. Umupo si Roland sa sofa at kinuha ang tseke sa kanyang bag, name your price. Pagkasabi nito, nagutos siya sa isang kasambahay, gumawa ako ng isang palayok ng itim na tsaa. Malamig na pinagmamasdan siya ni Lito, at naglakad papunta sa sofa, uupo na sana, nang sumigaw si Roland, tumigil ka. Ito ang bago kong leather na sofa, at ang takip ay gawa sa tunay na seda, madali itong madumihan, huwag maupo. Pagkatapos ay tinawag niya ang isang katulong, maghanap ng bangkito para kay Mr. Argel. Hindi na kailangan. Biglang ngumisi si Lito, kunin mo ang iyong sofa at umalis ka na rito. Anong sabi mo? Telling me to leave? Are you joking? Kitang-kita sa mukha ni Roland na hindi siya masaya. Malamig na sagot ni Lito, mukha ba akong nagbibiro? Ako ang may-ari dito. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang maging amo sa paligid? Nanlaki ang mga mata ni Roland, handa akong magbayad ng 3 beses sa presyo. Nagkibit balikat si Lito, itinuro ang pinto, umalis ka. 5 beses ang presyo. Matapang na sinabi ni Roland. Huminga ng malalim si Isko, pinayuhan si Lito, Mr. Argel, 5 beses ang presyo ay lubhang kumikita, madali kang makakabili ng ibang estate na mas maganda pa. Isang matagumpay na tingin ang bumungad sa mukha ni Roland, tanggapin mo na lang. Walang bagay sa mundong ito na hindi malulutas ng pera. Dahil doon, itinaas niya ang kanyang baba, na para bang inaasahan na si Lito ay labis na nalulula. Pagkaraan ng ilang sandali, naiinip na sumagot si Lito, hindi mo ba naiintindihan ang pananalita ng tao? Sinabi ko sa iyong umalis ka. Ikaw. Galit na galit si Roland kaya tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nabilog sa hindi makapaniwala. Miss, eto na ang tsaa mo. Isang katulong ang nagbuhos ng isang tasa ng tsaa. Dinampot ni Roland ang tasa ng tsaa at inihagis kay Lito, ngunit sa hindi malamang dahilan, kasabay ng pagkumpas ng kamay ni Lito, ang lahat ng tsaa ay nauwi sa pagtilamsik sa mukha ni Roland. Ah, yung mukha ko. Napasigaw si Riling sa sakit mula sa paso. Miss, okay ka lang ba? Maingat na tanong ng katulong, na sinampal lang ni Roland. Ano pang hinihintay mo, kumuha ka ng doktor para sa akin. Si Roland ay nagmamadaling kumuha ng salamin para tingnan ang kanyang pinsala. Sa sandaling ito, pumasok ang 4 na matangkad at matipunong lalaki na nakasuot ng itim. Miss, anong nangyari? Itinuro ni Roland si Lito. Bugbugin siya hanggang mamatay. Ang 4 na bodyguard ay hindi nang ahas na magpakalma at agad na pinalibutan si Lito. Gayunpaman, makalipas ang ilang segundo, lahat sila ay nakahandusay sa sahig. Bago magkaroon ng pagkakataon si Roland na ay proseso ang nangyari, nakita niya ang mga ilong ng kanyang bodyguard na nabugbog at namamaga ang kanilang mga mukha. Ipinadyak niya ang paa sa galit. Ikaw walang kwentang grupo, binabayaran ko kayo ng malaki para dito, at hindi mo man lang siya matalo. Lumapit si Lito kay Roland, ang kanyang tingin ay naging malamig. Get out or I won't mind handing a hand on you. Ang kanyang hitsura ay nakakatakot kay Roland. Takot na takot siyang magsalita, nanginginig ang buong katawan niya. Babayaran mo ito. Babayaran ka ng tatay ko. Iniwan ng mga salitang ito, biglang tumayo si Roland. Nag-aalala si Isko, Mr. Argel, hindi ito maganda, alam mo ba kung sino ang kanyang ama? Sino siya? Sinabi ni Isko, siya si Mr. Herman Reddy, ang chairman ng pinakamalaking financial group. Napakalaki ng kanyang kapangyarihan na kahit si Mr. Wilson Chu ay malamang na walang kapangyarihan na makaapekto sa kanya. Ipinagkibit balikat lang ito ni Lito, wala akong pakialam. Lihim na napabuntong hininga si Isko, na iniisip sa sarili, si Mr. Argel ay isa pa ring mahirap na mayaman. Hindi niya maintindihan ang nakakatakot na katangian ng kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, maaaring magdusa siya ng malaking kawalan. Sa loob ng isang bilya, si Herman ay nagbubuga ng tabako sa tunay na leather na sopa. Daddy! Mabilis na pumasok si Roland, na upo sa harap ng kanyang ama. Darling, anong problema sa mukha mo? Nalilitong tanong ni Herman, nang mapansin ang kanyang mapupulang pisngi. I've been bullied, you must help me seek justice. Huffed out si Roland, galit na galit. Napataas ang kilay ni Herman sa pagtataka, who dares to bully my daughter? Nagpout si Roland, isang bumpkin ng bansa. Kaagad, ipinagpatuloy niya ang pagkukwento sa kanyang ama kung ano ang nangyari, na pinaganda ang kanyang kwento ng kaunti. Kaya ganon. I'll make sure that boy pay for this. Pinatay ni Herman ang kanyang tabako at agad na nag-dial ng numero. Bill, tulungan mo akong magturo magleksyon, oo, hindi mahalaga kung patayin mo siya.
Ipapadala ko sa'yo ang detalye mamaya. Malamig na ibinaba ni Herman ang tawag. Tanong ni Roland, Tatay, sino itong Bill? Herman gave a cold laugh. He's a bodyguard I recently hired. He was the champion of the last World Boxing Championship. I'll have him show that brat some colors. Iniisip na ang mayabang na lalaki na nang aapi sa kanya ay walang awang bugbugin ng isang World Boxing Champion, labis na nasiyahan si Roland. Kabanata 665. Mr. Argel? Grabe, andito si Herman ready. Sa loob ng asyenda, tumakbo si Isko kay Lito, natakot, sinabi niya, tiyak na narito siya upang ayusin ang score sa iyo. Humigop ng tsaa si Lito, oh. Hindi nakaimik si Isko. Isang, lang para sa ganoong kritikal na sitwasyon. Iyon ay si Herman Reddy, ang isa na maaaring magdulot ng panginginig sa pinansyal na bilog ng mundo sa isang solong stomp. Malakas na paalala ni Isko kay Lito, kapag dumating siya, dapat mong ipaliwanag ng mabuti ang iyong sarili, humingi ng tawad sa kanya. Kung i-provoke mo siya, hindi maiisip ang kahihinatnan. Pagkasabi niya nito ay pumasok na si Herman, na sinundan ng kanyang anak na si Roland, ilang bodyguards, at boxing champion na si Bill. Sinong bubuli sa babae ko, humakbang ka. Pumasok si Herman na puno ng galit ang mukha. Lumapit si Isko, tumawa at sinabing, Mr. Herman, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, humihingi kami ng tawad. Sino ka, kinakausap ba kita? Malamig na sagot ni Herman. Lumapit ang bodyguard ni Herman at itinulak si Isko sa isang tabi. Ako iyon. Sa sopa, nag-inat si Lito ng maluwag, nakatingin kay Herman. Malamig na sinabi ni Herman, binata, alang-alang sa iyong kabataan, binibigyan kita ng pagkakataon, taos-pusong humingi ng tawad sa aking anak. Nagkamali ka, ang dapat humingi ng tawad ay siya. Itinuro ni Lito si Roland. Nagdilim ang mukha ni Herman. This is the first time na may nagsumbong sa akin na mali. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Una, humingi ng tawad. Pangalawa, makipag-away ka sa bodyguard ko. Dalawang hakbang pasulong si Bill, na tila isang bundok. Idiniin ang paa sa sahig, at tila yumanig ang sahig. Sa harap niya, si Lito ay tila napakaliit. Ngumisi si Bill at nakipagkamao kay Lito. Anak, pag-isipan mong mabuti. This is not something you can deal with. Tumayo si Lito, ang isang kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon, at sinabi sa magaang tono, pinili ko ang pangalawa. At pagkatapos kong manalo, dapat humingi ng tawad sa akin si Miss Roland. Tinakpe ni Roland ang bibig at tumawa, kung kaya mo talagang talunin si Bill, hihingi talaga ako ng tawad sa iyo. Sa kanyang mga mata, si Lito ay hindi maaaring maging katapat ni Bill. Hehe, nang hihingi ka ng gulo. Hindi isinaalang-alang ni Bill si Lito. Ang kanyang malaking kamao ay umindayog patungo kay Lito, na nagdulot ng bugzo ng hangin. Tuwang-tuwang tinakpa ni Roland ang kanyang bibig, naghihintay na bugbugin si Lito sa isang malungkot na kalagayan. Ang bibig ni Herman ay gumuhit ng kurba ng pang-aalipusta. Ang binatang ito na nanggaling sa kaharian ng Deluxe, hindi niya talaga alam kung gaano kataas ang langit at kung gaano kakapal ang lupa. Naglakas loob pa siyang kalabanan. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nag-iwan sa mag-ama na tulala. Nakita lang ang kamao ni Lito na tumama sa kamao ni Bill. Sa sumunod na segundo, lumipad palabas si Bill, hanggang sa damuhan sa labas ng pinto. Ah! Kamay ko! Sigaw ni Bill. Tuluyan nang nabali ang kanyang kamay. Casual na binaluktot ni Lito ang kanyang palso at tumingin kay Roland, I won. You can apologize now. Namula ang mukha ni Roland, I won't apologize. Sa sumunod na segundo, lumitaw si Lito sa kanyang harapan, pinaikit ang kanyang mga mata, kung hindi ka humingi ng tawad, tatanggapin mo ang kahihinatnan. Napaatras si Roland sa takot ngunit mapangasar na sinabi, if you dare to touch me, hindi ka lalaki. Lito curved his mouth into a smirk, hindi ako interesadong maging gentleman. Na-corner si Roland sa dingding. Malamig na sabi ni Herman, dare to bully my daughter in front of me. Sa casual na pag-wave ng kanyang kamay, sumugod ang isang dosenang bodyguards niya. Ngunit sa isang kisap mata, lahat sila ay natamba ni Lito. Nagtatakang nakatingin si Roland habang malamig na utos ni Lito, humingi ng sorry. Dahil sa sobrang takot, mabilis na napaluhod si Roland sa sahig, nanginginig habang nagawa niyang sabihin, I'm sorry. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi kapani-pani walang naguluhan siya. Bakit sobrang takot ang naramdaman niya? Hindi niya sinasadyang humingi ng tawad. Malamig na tiningnan ni Herman si Lito, bata, pagbabayaran mo ang iyong mga aksyon. Pag-alis nila sa mansyon, nagtanong si Roland, Tay, napakalakas ng lalaking iyon, kahit si Bill ay walang kapare sa kanya.
Sino ang makukuha natin para turuan siya ng leksyon? Ngumisi si Herman, may kilala akong siguradong makakatalo sa kanya. Pagkatapos, kinuha niya ang phone niya at nag-dial ng number. Sa kabilang dulo ng telepono, umalangaw-ngaw ang boses ng isang babae, Mr. Herman, ano ang maitutulong ko sa iyo? Pasensya na sa abala, Miss Yelena, sagot ni Herman. I've found myself in a bit of a pickle, and I was wondering if you can lend me a hand. Humalaklak si Yelena, syempre, ngunit tungkol sa investment na iyon na napag-usapan ko sa iyo noong nakaraan. Masayang tugon ni Herman, maaasikaso na yan agad. I'll sort it out for you. Tawa ng tawa si Yelena, Mr. Herman, napakabait mo. Kung ano man ang problema mo, tiyak na tutulungan kita. Herman disclosed the location of the mansion, explaining, the owner of this estate refuses to sell. I was hoping you could apply some pressure. Natuwa si Yelena, magiging madali lang yan. Pagkatapos ibaba ang tawag, curious na nagtanong si Roland, Tay, sino ang kausap mo? Herman grinned some ominously, well, she's no ordinary person. Si Miss Yelena ay isang vampire, at medyo kapansin-pansin sa kanyang uri. Ang pakikitungo sa isang ordinaryong tao ay laro ng bata para sa kanya. Diyos ko, isang vampira mula sa mga alamat. Bulalas ni Roland sa sobrang pananabik. Tingnan mo, ang mga vampire ay isang pambahay na pangalan, ngunit ang mga nasa pinakatuktok lamang ng sukat ng kapangyarihan ang maaaring makipag-ugnayan. Ang mga maimpluwensyang individual na ito ay makikipagsabuatan sa mga vampira, na naghahanap ng makapangyarihang proteksyon na maibibigay nila. Ang pag-angat ni Herman sa kanyang kasalukuyang posisyon ay hindi nang walang tulong ng mga vampira. Saglit na naghihintay sa pintuan, dumating si Yelena. Matikas siyang naglakad patungo sa pasukan, pinagmamasdan ang magandang naka-landscape na mansyon. Ang ganda talaga ng tanawin dito, no wonder hindi mapigilan ni Mr. Herman ang pag-iisip tungkol dito, komento niya, ang kanyang mapupulang labi ay kumukulot sa isang ngisi. Herman said, napakalakas ng kalaban, kahit ang champion boxer ko hindi niya kayang pantayan. Napaawang ang labi ni Yelena, tiyak na hindi niya ako mapapantayan. Nang marinig ito, mas nakaramdam ng tiwala sina Herman at Roland. Nang sumugod sila sa mansyon, sinabi ni Herman kay Lito, sa pagkakataong ito, hindi ka na namin pababayaan. Medyo naiinip si Lito, tapos na ba kayo? Herman scoffed, yung taong dinala ko this time, siguradong hindi mo kakayanin. Sa sandaling ito, pumasok si Yelena, iginagalaw ang kanyang mga balakang. Sa sandaling makita niya si Lito, masasabi mong lumungkot ang kanyang mukha. Mr. Herman? I just remembered there's something I need to do, I'll take my leave, sabi niya at tumalikod na para umalis. Sa sumunod na segundo, tumayo si Lito sa kanyang harapan, Miss Yelena, dahil nandito ka, hindi mo ba gustong manatili sa isang tasa ng tsaa bago ka umalis? Napaawang ang bibig ni Yelena, siguro. Hindi. Miss Yelena, you don't need to be polite with this guy. You can be bugbog him until he's searching for his teeth on the floor. It wouldn't matter kahit patayin mo siya, sabi ni Herman sa gilid. Nag-iba ang mukha ni Yelena, nabigla siya, stop joke lang. Pinapatay niya si Lito. Ito ay mas katulad na siya ay pinatay ni Lito. Sa pag-iisip nito, hindi na siya nagdalawang isip at mabilis na umalis. Tanong ni Herman, Miss Yelena, anong ibig mong sabihin dito? Walang isip. Galit na umungol si Yelena, alam mo ba kung gaano kalakas ang lalaking iyon? Kahit ang prinsipe ay hindi niya kapareha. Iminumungkahi ko na humingi ka kaagad ng tawad sa kanya. Kung siya ay naiinis, maaari kanyang mawala sa isang suntok. Matapos sabihin ang mga salitang ito, umalis na si Yelena. Dad, ganoon ba talaga siya kalakas? Mukhang hindi makapaniwala si Roland. Ang mukha ni Herman ay lubhang hindi magandang tingnan, ang kanyang puso ay puno ng takot. Kung pati ang maharlikang vampira ay takot na takot, anong klaseng tao ang binatang ito? Gaano kaya kakilakilabot ang kanyang kapangyarihan? Shut up! Umalis na tayo dali at wag mo na siyang guluhin. Galit na sigaw ni Herman. Sa unang pagkakataon, nakita ni Roland ang kanyang ama na napakahigpit, na nagpasindig sa kanya sa katahimikan. Kinabukasan, gaya ng ipinangako, dumating si Lito sa gusali ni Schulman. Sabi ng magandang receptionist ng vampira, hinihiling ng master ang presensya mo sa rooftop. Dumiretso si Lito sa rooftop kung saan nakaupo si Schulman at umiinom ng kape, sa likuran ng malawak na kalawakan ng kalangitan. You are the first person in history to challenge 3 lords simultaneous, humigop ng kape si Schulman at casual na sabi. Tumawa si Lito, sa sandaling iyon, ang kalangitan na maliwanag ay biglang naging madilim, puno ng madilim, makakapal na ulap.
Ngumisi si Schulman, anak, huli na para maisipan mong tumakbo ngayon. Walang pakialam na sumagot si Lito, hindi kailanman nagkaroon ng ganoong intensyon. Ang yabang naman. Sa sandaling iyon, isang tinig ang umalangaw-ngaw mula sa langit, si Augustine ay bumaba mula sa itaas. Nakasuot ng maayos na tailcoat, at maayos na nakasuklay ang buhok, kitang-kita sa maputlang mukha nito ang pagmamalaki habang nakakross arms sa likod niya. Tinitigan niya si Lito, ngumuso sa kanyang ilong at sinabi kay Schulman, so, na-corner ka ba ng lalaking ito, ha? Nakaramdam ng awkward si Schulman, malungkot na tumugon, sinisikap mo ba akong libakin? Hey, I think you're better off your position as the leader, sayang naman. Bumunot si Augustine ng manipis at mahabang espada mula sa kanyang baywang. Ang espada ay ganap na pula ng dugo, at sa sandaling iguhit niya ito, ang hangin ay napuspos ng malakas, hilaw na pabango ng dugo. Bago umalis sa New City, nagtimpla ako ng isang kaldero ng kape, papatayin kita, at sa pagbabalik ko, ang tasa ng kape na iyon ay handa ng inumin. Si Augustine ay mukhang mayabang habang itinataas ang dugong espada at tinaga si Lito. Bang! Halos mahati sa kalahati ang buong gusali. Ang mga tao sa ibaba ay tinatakpan ang kanilang mga ulo, nagsisigawan at naghahabulan sa lahat ng direksyon. Tiningnan sila ni Augustine at sinabi kay Lito, sa aking paningin, walang pagkakaiba sa pagitan mo at ng mga langgam na iyon. Ngumisi si Lito at dahan-daang binunot ang espada ng Xuanyuan. What is your laruan? Ang dugo kong espada ay naligo sa dugo ng 3,000 tao, hindi masusupol. Dinilaan ang kanyang dugong espada, si Augustine ay nagsuot ng masamang ekspresyon. Walang pag-aaksaya ng mga salita, ibinato ni Lito ang kanyang espada kay Augustine. Hindi nagpakita ng takot, sinalubong siya ni Augustine gamit ang kanyang dugong espada. Bang! Isang malakas na surge ng sword energy ang kumalat, na naging sanhi ng pag-alog ng buong gusali. Dang! Kasabay ng matinding ingay, naputol ang dugong espada sa kamay ni Augustine sa kalahati. Ito. Hindi pwede. Gulat na gulat, hindi makapaniwalang tiningnan ni Augustine ang pira-pirasong espada. Sinasabi ko sa iyo ngayon, ang espada sa aking kamay ay ang banal na Xuanyuan sword. Dalubhasa ito sa pagtalo sa mga masasamang bagay tulad ng sa iyo. Nagsalita si Lito na may seryosong tono, sunod na itinutok ang kanyang espada kay Augustine. Lumuhod, o mamatay, sabi niya. Walang humpay ng inisya ni Augustine, ikaw, isang tao lang, ay naglakas loob na magpaluhod sa akin. Mangarap ka. Nang siya ay gagawa ng kanyang hakbang, ang figure sa kanyang harapan ay kumikislap, at si Lito ay lumitaw na sa kanyang harapan. Bago pa siya makapag-react, isang liwanag mula sa isang espada ang dumaan. Augustine, isang goner. Sa gilid, si Schulman, na nakasaksi ng lahat ng ito, ay nakalimutan kahit huminga. Paano sa mundong ito ay napakalakas ng batang ito? Thump! 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 Maya-maya lang ay mayroong ingay sa itaas. Si James, na sumugod mula sa Southern Hemisphere, kahit papaano ay lumitaw sa kalangitan, pumapalakpak para kay Lito.